naibigay na ni Attorney Baligod yung pictures yata na nakuha nila dun sa Ilocos na inaabangan natin kanina. Pwede kayang ipakita lang sa body. Please identify sino nakakuha nitong picture na to, saan at sino-sino yan. Your Honor, ako po yan, Your Honor. Ang kumuha ng picture po si Kong Saldi po kasi tatlo lang po kami nandyan po eh. Ito kinuha sa bahay sa Ilocos, no? Yes sa tabing dagat. Ang tanong ko lang, kailan kinuha yan? Same po pagdating namin. Akala ko 2022 po. Akala ko dumating kayo nung gabi. Hapon na po, ma'am. Hapon na. Hapon Hapon na po. yan. Tapos, tuloy-tuloy kayo natulog. Yes po. Kinabukasan na po kami bumalik na Manila. Kinabukasan kayo lumipad. Pero may dala kayong mga maleta. Iniwan na ninyo doon? Yes po, Your Honor. Kanino po? Diyan po sa bahay po, ang nag-receive po ma'am si Kong Sandro na po eh. Hindi ko po alam kung kanino niya po. Ano. Okay. Okay. May ikalawang picture yata. Ito yata hindi nasa Ilocos. Sino to? Ako din po yun, Your Honor. Saan yan? Hindi po yan sa Ilocos. Wala nga. Sa Manila po, hindi ko alam kung saan po na area po yun. Okay, so pagtitipon lang yan? Walang delivery dyan? Wala po. Okay. Bakit kayo nandun? Invitation po kay Kong Saldi nun po, ni Presidente po. Okay. Dati may mga picture din sa loob ng eroplano. Parang may nakita ako dati na nasa social media pero kung mahanap lang ninyo lahat sana ng picture, isumitin na rin ninyo kay chairman at sa ating committee para kompletong-kompleto. Thank you. Kapag may nahanap pa kayo, please pakibigay na lang. So we enter this as part of the body of evidence po, Mr. Chair. Thank you, Sen. Amy. Kayo pong lahat na nagkusa na pumunta rito kahit na alam ninyo na ang gagawin ninyo ay maaring magdulot sa inyo ng mga bagay na hindi makakabuti sa inyo at sa inyong pamilya kagaya ng nangyari kay Master Sergeant Gutesa. Kahit na gano'n ang iniisip ninyo, anong nagbunsod sa inyo para dumating kayo rito, lalong-lalo na sa panahon pa naman na ang Senado ay nagkakaroon ng, sabihin na nating, siguro, paano ba natin i-describe ang nangyayari sa atin ngayon? Ang nangyari po kahapon ay simpleng nagulantang kayo, na nagsasabihin, darating pa kaya kami? Ang gagawin pa kaya namin ay tama? Dahil sila mismo ay hindi nagkakaroon na ng... Sumagot para sa aming lahat. Gusto ko muna, isa muna sa kanila bago ikaw. Nag-usap po kami kahapon at yan nga ang katanungan. Dahil Torpia, Lalo, ang maaring naramdaman nila kagad, ano ba ito? Bakit may naunang chairman ng committee, hindi ba kayo nag-agam-agam na dadalo pa kaya kami? Ano bang mangyayari sa amin kung dadalo kami? Kasi si Sergeant Gutesa, nung una ko siyang makausap, wala kang mapapakinabang dito, sabi ko sa kanya. Ilalagay mo pa ang pamilya mo at ang sarili mo sa panganib dito dahil sa mga bagay na itetestify mo bukas, sabi kong ganun. Kung talagang malakas ang loob mo na dumating ka. Nangyari nga, dumating nga siya kaya nakapag-testify siya. Pero alam na ninyo kung anong nangyari pagkatapos ng kanyang testimony. Kahit na yung tao nagbuwis na ng sariling buhay, nagsakripisyo na sa kanyang pamilya, makatulong lamang
sa ikahanap ng kasagutan sa problemang nilikha ng flood control na ito, imbes na magpasalamat ang Estado, sinasabi ko sa inyo, siya pa ang ginawan ng mga... Ang totoo po, yung abogada na yon na kanyang dinisown yung kanyang pirma, ay naharap po sa disbarment. Ako na po ang kusang naghahain ng complaint para ma-disbar yun. Hindi dahil sa... Alam kong hindi niya pirma. Alam kong hindi niya pirma yun, pero pinayagan niyang ibang tao na pumirma para sa kanya. Ang totoo nun, hindi lamang si Gutesa ang biktima ng pirma ng ibang tao na kanyang pinayagan. Dahil nakakalap din kami ng mahigit na 44 na affidavit na kanyang ninotaryo, maski pa paano mo bali-baligta rin, iba't ibang tao talaga ang pumirma, na yun ay nireport niya sa Notarial Registry ng Maynila. Sa mga tweet, hindi lamang si Gutesa ang biktima, maraming na biktima. Imagine, 44 na dokumento, iba-iba na pirma. Talagang hindi niya pirma dahil inihayag niya yung tunay niyang pirma. Eh, paano ka ako nangyari itong pirma? Pinayagan mo ang ibang tao na pumirma sa'yo. Pagkakakitaan din ito eh. Gumamit siya ng iba't ibang opisina na nandun yung mga taong pinayagan niyang pumirma. Para sa kanya, iisa yung notarial stamp. Ganun na nangyari. So ang tanong kasi, kahit na ganun ba ang... gusto ko kayo ang magsalita para marinig po ng buong sambayanan. Your Honor, pinilit na rin po namin pumunta dito para isiwalat po ang katotohanan na nangyayari dito sa ating bayan. Sa pondo po ng bayan. Dahil kami po ang nagde-deliver ng mali-maliatang pera at aming natuklasan na ito to. Hindi po kami atras sa labang ito dahil ang sinasabi namin po ay totoo. Yun lang po, Your Honor. Yes, Your Honor, magandang hapon. Dito sa bulwagang ito, ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang credibility udyok talaga sa amin dito kung bakit kami nandito ngayon even though sa mga nangyayari kahapon dito sa bulwagang ito. Ang loob namin at kami ay nakukonsensya na hindi namin mailathala o ipahiwatig o ipaalam sa taong bayan na ganito na pala kalaki ang lokohan ng bansa. Dati kaming sundalo, ayaw naming maghirap ang kinabukasan ng mga anak at mga apo namin. Ano na lang ang kredibilidad namin iiwan para sa aming mga anak. Alam niyo pala na may ganyang lokohan sa gobyerno noon, bakit hindi kayo lumabas? At isasama namin sa libingan namin itong pangyayaring ito, Your Honor. Kasi sobra na rin kasi. 18 point something trillion ang utang ng Pilipinas, paano ang bayan, paano ang kinabukasan natin. Itong kasamaan ko nandito, nagdesisyon kami kahapon na kahit anumang mangyari, na kahit saan man tayo pupulutin, kulungan, o anumang paggagamit ng gobyerno laban sa atin, itutuloy natin to, laban natin to para sa bansa at para sa kaiuunlad ng bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Meron po kayong nakikitang isang private jet. Ayan po, naka-flash. Hello, sir. I'm Rin. Bakit po nakasama itong private jet na yan dito sa inyong salaysay? Hello, sir. I'm Rene Boy Julian. Sir, ako po yung nasa picture. At nagdala po kami dyan ng, sir, ng 48 malita galing sa Valle Verde to Madsi Hanger. Dyan po. Galing po saan yung maleta?
Galing po, sir, sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Diyan sa Pasig. Opo, Your Honor. 48 na maleta. 48 na malita po. Ano po, meron na po yung small saka medium large na po yan. Pero mas marami po yung large. Kasi hirap po kami talaga mag-akyat dyan eh. Yung malaki, kailangan talaga pagtulungan pa minsan 3, 2, hirap Hindi, pa. kailangan po ikwento ninyo, naglalanding po ba sa Valle Verde ang ganyang kalaking eroplano? Paano po? Ikwento nyo. Paano Po, sir. nyo Ganito ginamit po, yan? sir. Galing po kami sa Valle Verde, sa bahay ni Boss Saldico. Doon kami kumuha ng mali-malitang pera. Yung 48. 48 po na malita. Dinalagay nyo sa isang hangar. Sino may-ari ng hangar? Your Honor, Miss Aviation Development Corporation yan siya kay Kong Saldi din. So doon nyo dinala yung maleta. Yes, sir. Dinala po namin dyan, sir. Okay. Nagpunta kayo sa hangar ni Saldico. Nakita mo yung eroplano, nagandahan ka, nagpalitrato ka, ganun ba? Opo, sir. Si aeroplano eh. Kaya nagpa-picture pa ako dyan sa cellphone ko pag ginamit ko. I see. So, yung dinala nyong maleta doon sa hangar ni Saldico, saan nyo diniliver uli? Dyan po, sir, naiwan na po kami dyan, sir. Pagka ano namin dyan, siguro, sir, hindi na kami nagtatagal dyan, sir, sa hangar eh. Congress. Galing yes, sa sir. bahay niya sa Valle Verde, dinala nyo sa kanyang hangar. Yes, sir. Okay. Mr. Chairman, 3 things. Number 1, kailangan mag-hearing tayo ulit next week at kailangan magpadala ng nakakaalam sa Ombudsman, sa DOJ at sa DPWH. Nakakabahala kasi bakit kapag ka-witness na tingin nilang magagamit nila na kung saan ay kapanig natin na senador, agad-agad hindi pa tapos yung testimony, gusto nilang dalhin sa DOJ para kunin yung testimony. Yun po yung inangalan nyo during the hearing. Pero samantalang itong grupo na to, parang nagte-testify pa lang, NBI na mismong lumalabas para sabihin, binigyan silang tig 5 million. Kasi pag sinabi mong binigyan ng tig 5 million, ibig sabihin, kahit anong sabihin nyo dito, hindi na totoo. So, nagulat ako instead of sending someone here to say na, sir, pwede silang hiramin, sama si Attorney Baligod para malaman. No? So, it's very important na magkaharap-harap. Of course, we're inviting Senator Soto, Senator Erwin, yung mga kongresista, Senator Trillanes, lahat ng nabanggit ngayong araw na to. No? Of course, the palace can send their representatives. Attorney Baligod, question, when's the first time lumabas yung 18 Marines, more or less? Anong buwan? On public, Your Honor, was on February 24, 2026. 2026. Kasi when we- nag-wrap up ang ICC March 31 eh. So, naimbitahan ba sila sa ICC? Did you receive an invitation sa kanila? Wala po. Wala. Again, no, I wonder, sorry, ICI. Sorry, ICI. Wala po. My fault. ICI. Wala. Tama ho ba? Meron ba sa inyong nakatanggap ng imbitasyon sa ICI? Wala po, sir. Okay. Kasi like yung member nila, si Babe Singson, nakikipirma din dun sa mga resignation ko dun sa, sa Makati Business Club at dun sa kanilang chat groups ng Dilaw, upak ng upak. Pero nagtataka ako, nung kayo lumabas, bakit hindi kayo inimbita? Si Sergeant Gutesa, ano po ang impormasyon natin na saan na siya? Pinapirma po kasi siya ng kwan. Nag-recant siya, plus nabigyan siya ng pabuya, at nirelease na po siya, pero So wala kayong information kung nasaan? kung nasaan siya. So, Sergeant Hindi ko po Gutesa, masabi in public. Okay. No, but kung nakikinig